Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Isang old rose v-neck bodycon dress ang napili niyang isuot para sa dinner nila ni Rafael sa mansyon ng mga palangka. Nakahawak siya sa braso ni Rafael na hindi naman tumanggi habang naglalakad sila sa pasilyo patungo sa mansyon. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Almira nang makita siya nito. Lihim naman siyang ngumiti. Simula sa araw na ito, paninindigan niya ang pagiging may bahay ni Rafael sa abot ng kanyang makakaya. Rafael! Agad sumalubong ang papa ni Almira. Nagkamaya naman ang dalawa. Siya na ba ang asawa mo? Siya nga ho. Hindi kayo nakarating noong kasal namin. Sagot naman ni Rafael. Kararating ko lang kanina, galing akong Cebu. Kaya kita ipinatawag kaagad dahil pagbalik ko ay may problema daw sa maisan. Maaari ho nating puntahan ngayon. Suhestyon naman ni Rafael. Maaari? Iwan mo na lang ang asawa mo dito para makapagkwentuhan sila ni Almira. Baka mapagod lang habang nag-iikot tayo sa bukid. Pinasil niya ang braso ni Rafael para bigyan ito ng babala na huwag siyang iwan. Pero hindi nito nakuha ang mensahe niya dahil inalis nito ang kamay niya saka tumingin kay Almira. May iiwan muna kita dito. Ako na ang bahala sa kanya, Rafael. Si Almira naman ang nagsalita. Mabilis na umalis ang dalawa at naiwan sila ni Almira sa lanay. Maupo ka. Paanyaya naman ni Almira. Napilitan siyang umupo sa magarang sofa. Gusto mo nang maiinom? Mamaya na pagbalik ng asawa ko at ng papa mo. Wika niyang nakangiti rito. Sinadya niyang iparinig ang salitang asawa ko para ipaalala kay Almira kung ano ang katayuan nilang dalawa sa buhay ni Rafael. Okay, mahina namang sagot ni Almira. Mabuti pala at sumama ka. Maiinip lang daw kasi ako sa bahay kapag wala doon si Rafael. Pagsisinungaling naman niya rito. Mabuti nagkakasundo kayo. Mula raw kasi nung naghiwalay kami, mahirap nang hulihin ang ugali ni Rafael. Kanina pa nakaplaster ang ngiti sa mga labi niya at ngayon naman ay kailangan niyang humabi ng mga kwento. Ayaw niya makakuha ng idea si Almira na hindi naman masaya si Rafael sa piling niya. Pakiramdam niya ay kabawasan iyon sa pagkababae niya. Hindi ko nga rin alam kung bakit pero nagkakasundo talaga kami. Lalo na sa maraming bagay. Kung mayroon man kaming hindi pagkakaunawaan, normal naman yon sa isang relasyon. Pero ang importante, mahal namin ang isa't isa. Mahal? May pagmamahalan bang nabubuo sa ilang linggo lang na pagkakakilala? Kumunot ang noo nito na para bang gusto siyang pagtawanan pagkatapos. Oo naman, maagap niyang sagot. Kung ang pagbabasehan ay ang nararamdaman niyang sakit tuwing titingin siya kay Rafael kay Almira, masasabi niyang may pag-ibig na siya sa lalaking pinakasalan. Bagamat hindi rin niya mapaniwalaan kung paano nangyari yon, gayong bukod sa kakakilala lang nila, malinaw naman sa kanya kung bakit sila ikinasal. Hindi siguro. Kilala ko si Rafael, Cassandra. Hindi basta-basta gumagaan ang loob niya sa ilang tao. Bakit hindi mo gustong paniwalaan? Hindi pa ba malinaw sa'yo? Kaya niya nga ako pinakasalan? Hindi naman nagsalita si Almira. Hindi niya alam kung ano ang tumatakbo sa isip nito. Nang bumalik sila Rafael galing sa pag-iikot, ay nagyaya na ng dinner ang papa nito. Kahit 6:30 pa lang. At tulad ng sinabi ni Carlos, nagyaya ng inuman ang papa ni Almira pagkatapos. Nasa kaliwa siya ni Rafael at nasa kanan naman nito si Almira, na paminsan-minsan ay tumatapik sa hita nito. Nasa kanan naman ni Almira ang ama nito, na marahil ay walang kamalay-malay
na inaakit muli ng anak nito ang asawa niya. Nagre-revolusyon naman ang dibdib niya dahil kanina patahimik si Rafael imbis na magpanggap na sweet sila sa isa't isa. Saan mo naman nakilala si Cassandra, Rafael? Wala bang kapatid ang asawa mong yan? Biro naman ni Freddy na malagkit ang tingin sa kanya. Si Almira naman ay tahimik lang na nakamasid na tila naghahanap ng pagkakamali sa kanya. Wala ho akong kapatid. Sagot niya dahil hindi naman alam iyon ni Rafael kung may kapatid siya o wala. Sayang naman, napakaganda mo, iha. Hindi na ako nagtaka kung bakit pinakasalan ka kaagad ni Rafael. Salamat ho. Pilit pa rin siyang ngumiti rito. Si Rafael ay tahimik lang na nakikinig dahil siya ang madalas na sumasagot sa mga tanong naman ni Freddy. Ano nga naman ang alam ni Rafael tungkol sa kanya? Ang sumunod na kwentuhan ay sinadyang ilayo ni Almira para hindi siya makasabat. Tungkol iyon sa mga paninim o kaya sa mga kaibigan nila ni Rafael noong kolehiyo. Dumating naman ang katulong at naglapag ng isang pinggang pulutan sa lamesa. Doon pa lalong namayagpag si Almira sa usapan pero umalma na siya. In-order ko pa yan, Rafael. Alam kong hahanapin mo yan. Pagpunta mo dito, yan kasi ang paborito niyang pulutan. Wika nito na tumingin sa kanya sa huling sinabi. Alam mo na ba ang mga paboritong pagkain ni Rafael? Inaasahan niya ang aasta ng ganito ang dating kasintahan ni Rafael, kaya't napaghandaan niya kahit papaano. Hindi pa, Almira, pero kasi gusto kong i-introduce kay Rafael ang mga bago at yung hindi niya nakasanayan para maiba naman. Talaga? Maselan yan sa pagkain. Meron talaga yung mga paborito na kahit anong ihain mo, hindi niya talaga magugustuhan, lalo kapag bago. Iba na siguro ngayon, baka akala niya yun pa rin ang masarap dahil lang sa iyon ang nakasanayan niyang kainin. Hindi niya alam kung pagkain pa rin ba ang pinatutungkulan ni Almira, pero hindi niya talaga gustong magpatalo dahil kanina pa siya kinakain ng selos. Kumain ka na, Rafael. Wika ni Almira na kumutsara ng pulutan sa kantang isusubo sa asawa niya at tinanggap naman ni Rafael. Marahil ay para hindi ito mapahiya. Pinunasan pa ni Almira ang gilid ng labi nito na siya na ang gustong makaramdam ng hiya. Inisanlunok niya na lang ang kalahating laman ng baso niya para hindi niya maramdaman ang selos. Gumuhit ang pait ng alak sa lalamunan niya pero kailangan niya yon ngayon para magkaroon siya ng lakas ng loob. Kung hindi ay tiyak na pag-uusapan nga naman sila sa bayang iyon dahil nakatingin ang mga katulong sa kanila. Maaga ka pa sa bukid bukas, mahal. Inilapit niya ang mukha kay Rafael at iniyakap ang kamay sa baywang nito. Umuwi na kaya tayo? Uuwi? 8:00 pa lang, Cassandra. Bakit hindi mo hayaang mag-relax si Rafael? Kapag dumadalaw yan dito, inaabot kami ng 12:00 sa inuman. Madalas ay dito na siya natutulog. Dati yun, Almira, noong wala pa ako. May asawa na si Rafael ngayon. Nagkatinginan ang dalawa na tila ba natauhan dahil ipinaalala niya ang sitwasyon na muntik na nilang makalimutan. Nagpaalam na siya sa ama ni Almira pero nakatungo na ito sa sofa na tila nakatulog na. Marami na rin kasi silang nainom. Tumayo siya at hinintay na tumayo na rin si Rafael dahil gusto na niyang umuwi. Umuwi na tayo, Rafael. Wika niya nang lumagok pa ang asawa niya mula sa baso. Kung gusto mo nang umuwi, ipapahatid na lang kita sa katulong. Uuwi na tayo, Rafael. Hindi niya pinansin ang sinabi ni Almira. Hinanap na tayong tiyak ni Papa. Alam niya ang pwede lang katakutan ni Rafael ay si Carlos. Tumayo naman ito at nagpaalam kay Almira. Aalis na kami. Isang irap ang pinakawalan ni Almira habang siya ay nakaramdam ng saya. Humawak siya sa braso ni Rafael nang lumakad sila papalabas ng bahay. Nang makarating sila sa kotse at paande rin iyon ni Rafael, ay saka ito nagsalita sa kanya. Ano naman yung ginawa mo? Anong-ano ang ginawa ko?
Patay mali siya niyang tanong dito. Nagpapanggap kang totoo kong asawa? Dahil totoo naman talaga kitang asawa. May hinahon pa niyang sagot. Pero huwag mong susobrahan, Cassandra. Tapos ayan o, hahayaan ko na si Almira ang umaktong asawa mo para pag-usapan na naman tayo ng lahat ng tao dito sa bayang ito. Of course not. Pero hindi ko gustong ikaw ang nagmamanipula ng sitwasyon na dapat ay ako. Pagalit nitong sabi sa kanya. Hindi ko gustong gumawa ka ng bagay na nagugulat na lamang ako. Pinilit niya magtimpi hanggang sa makarating sila sa mansyon. Akala niya ay magkakasundo sila na ipamukha kay Almira na mag-asawa na sila. At nasasaktan siya ngayon sa kaisipang kaya pa ring guluhin ni Almira ang puso at isipan ni Rafael. Hindi ko alam kung ano ang masama sa ginawa ko. Pero malinaw kung ano ang ginagawa ni Almira, Rafael. Gusto niyang ipamukha sa akin na sa kabila ng papapakasal mo sa akin, kaya kaniyang akitin ulit. Bigyan mo naman ako ng delikadesa sa loob ng 2 taong pagsasama natin. Hindi ko nakakalimutan yon. Sagot naman ito nang pinatay ang makina ng kotse. Bumaba siya kaagad sa sasakyan dahil parang gusto niyang umiyak. Ilang araw pa lang silang kasal. Pero ganito na siya nasasaktan. Bakit sa halip na paibigin niya si Rafael, ayon sa utos ni Carlos, isiya ang napaibig nito? Cassandra. Tawag sa kanya ni Rafael, pero hindi niya gustong lumingon. Nakailang tawag na ito, pero patuloy lang siya sa paglalakad. Marami siyang nainom kanina, kaya't mas gusto niyang matulog na. Baka bukas ay mawala na ang pagsiselos niya kay Rafael at Almira. Kinakausap pa kita. Ano ba? Mabilis na nahila ni Rafael ang kamay niya bago pa siya makalabas sa garahe. Sa pagkabigla at pagsusumikap na huwag matumba, ay napayakap siya kay Rafael. Akitin mo at paibigin ang asawa mo, Cassandra. Tila bumabalik-balik sa balintataw niya ang tinig ni Carlos. At dahil magkalapit na ang mukha nila ng asawa niya, ay inabot ng mga labi niya ang mga labi nito. Agad namang tumugon si Rafael at lalong inilapit ang katawan nito sa kanya. Iba na ang halik nito ngayon at tiyak niyang hindi na dahil sa presensya ni Almira. Pinaglandas niya ang kamay sa dibdib nito. Natulungan siya ng alak para isagawa ang pang-aakit niya kay Rafael. Gumapang din ang kamay ni Rafael at kumurot sa dibdib niya. Sa kaminasahi ang dibdib niya na nagdulot ng kung anong kiliti sa pagkababae niya. Gumalugad pa ang dila nito sa loob ng bibig niya. Ang isang kamay nito'y pababa na sa puso niya at tumantong sa gitnang bahagi ng mga hita niya. Naputol ang paghahalikan nila ni Rafael nang may isang headlight silang napanaag na paparating. Pareho silang napatda sa kinatatayuan. Nang makalapit ang sasakyan sa mansyon, ay lumakad si Rafael patungo sa humintong kotse. Mula sa kinaroroonan niya ay nakita niya ang pag-abot ni Almira ng telepono sa asawa niya. Sandali nag-usap ang dalawa, hanggang sa tingin niya ay nagtatalo ang mga ito. Lumakad siya para puntahan at alamin kung ano ang pinagtatalunan ng mga ito. Kung hindi mapaalis ni Rafael si Almira, ay siya ang magpapaalis dito. Pero napigil ang paghakbang niya na makitang inabot ni Almira ang mga labi ni Rafael. Katulad nila kanina, si Almira rin ang agresibo sa paghalik. Pero dahil hindi naman niya nakita na pinigilan ni Rafael ang halik na iyon, tumuloy na lang siya sa mansyon at pumasok siya sa loob. Sinigurado niya na maririnig ng dalawa ang pagsara niya ng pintuan. Pinigilan niya ang umiyak dahil baka may makasalubong siyang katulong. Bagamat bawat lunok niya ay nagdudulot ng sakit sa lalamunan niya. Pagpasok niya sa silid ay naglock siya ng pintuan dahil hindi na napigilan ang pag-iyak niya. Hindi niya pinagbuksan si Rafael nang tumawag ito sa labas ng silid niya ng 2 beses. Nang kumalma ang dibdib niya, ay tinawag niya si Kali. Hay nako, parang gusto ko tuloy sumugod dyan at pagsabihin niyang asawa mo. Wika nito pagkatapos niyang magkwento. Magpakaasawa muna siya sa'yo bago niya isipin ang pakikipaghiwalay. Kasi simula niyo pa lang, nagtataksil na siya agad sa'yo
Aba, huwag kang papayag dyan. May karapatan naman ako, hindi ba? Para siyang batang nagsusumbong kay Kali. Abay, oo naman, dahil legal ang kasal nyo. Pero siguro nga, mahirap tibagin ang samahan ng dalawang yan. Lalo na't mahal pa rin ng asawa mo ang babaeng yan bago kayo ikasal. Halos dekada na pala ang pagmamahalan na yon. Ang tanong, sa tingin mo ba, kaya mong tibagin yon? Gagawin ko ang lahat na makakaya ko para maging matagumpay ang pagsasama namin. Mamahalin din ako ni Rafael, Kali. Ipapakita ko sa Almira na yon na hindi babalik ang asawa ko sa kanya. Yan nga, girl. Ganyan dapat. Niloko ka na ng isang Sullivan. Huwag ka nang magpapaloko pa sa isa pa. At ipakita mo kung ano ang bagsik ng isang taga Maynila. Paano ba lumandi sa lalaki? Napangiti siya habang kausap niya si Kali. Halik at haplos lang ang magpapahina ng tuhod ng mga young girl. Magpapakita ka kasi ng singit paminsan-minsan. Tumagalpak sila ng tawa sa biro ng kaibigan. Asawa mo naman yan. Walang masama kung landiin mo hanggang sa may mangyari sa inyo. Magpubuntis ka na, kaya para hindi na matuloy ang paghiwalay nyo. Iyon din ang naisip niyang paraan. At binigyan din siya ng taning ni Carlos. Nahihirapan lang siya ngayon dahil umiibig na siya sa asawa niya. Sa kabila ng hindi naman maayos ang pagsasama nila. Sa ilang araw na lumipas mula nang ikasal sila. Matapos niya makausap ang kaibigan ay lumuwag na ang dibdib niya. Bukas ay kakausapin niya si Carlos para tulungan siyang mailayo si Rafael kay Almira.